funny, you know what I'm saying? And, like, hindi ko naman basta-basta ipopost yun kung masyadong maingay yung background or something. I don't know if it's because of the mic or like, it's because of yung, ewan ko, maingay. So, it's like, but hindi pa rin nag-work to. So, I don't know, I'm just gonna keep on making one so that I can create something for myself. You know what I'm saying? I mean, I'm not doing this just for myself. I'm also doing it for somebody. You know what I'm saying? Or so you have something to watch. You know what I'm saying? So, weirdo lang yun kasi kagabi. So, it's like, hindi na normal yung pattern ng pagtulog ko kasi parang nasanay na ako na gising ako sa gabi. So, like, ang nangyayari is, gising ako the whole night tapos tulog ako pag tanghali. So, it's like, hindi ako makalabas ng bahay sometimes kasi hindi naman ako, I mean, wala naman akong pera para lumabas ako ng bahay. So, it's like, kaya, I mean, I don't think that everybody understands that I'm so broke right now. Saan ako pupunta? You know what I'm saying? I mean, kung may pera lang ako, I mean, I wouldn't even, like, try to even stay here, sit here, or whatever, in my own room, you know? I mean, common sense lang, kasi kaya hindi ako makalabas. Actually, gusto ko nga i-eyeball si Hot Shit eh. Hi, Hot Shit. Okay, if you're listening right now, if you're looking at this, watching me right now, I mean, hi. You know, even naman sila, Hans, tsaka sila, I mean, kahit sino naman na ka-chat ko, gusto kong maka-eyeball eh. I mean, sinong ayaw pumunta ng Manila? I don't have any money. Anong gagawin ko? I mean, kahit na may pera ako, anong gagawin ko doon? I mean, lahat ng tao sa akin galit. I mean, hindi ko naman sinabing galit sila sa akin dahil kay Blue or whatever. I mean, let's just call it by the name Blue. Huwag na muna natin siya bigyan ng pangalan. Pero it's like, hindi naman dahil lahat sa kanya eh. You know what I'm saying? I mean, I go through some other things in my life kaya some people don't like me. I mean, hindi ko sila pwedeng i-force na gustuhin ako or ano. I mean, kung naiinis sila sa akin, naiinis sila. You know what I'm saying? Wala na ako doon. Kaya hindi ako maalis-alis dito ng province. I mean, hindi ko naman ginustong tumira dito. I mean, nagkataon na wala lang talaga akong matiran for now. I'm saying that nag-move out na ako. Umalis na ako sa place na tinitira ko sa Nabotas in San Jose or whatever you call it. Tapos, hindi na kami, I mean, kasi tinamad na kami magstay doon. Ang daming nangyaring kababalaghan. Nawala yung cellphone ko. I mean, hindi naman sa isa lang eh. Tatlo eh. I mean, okay, let's just not talk about it too much. Kumbaga, hindi naman yun ang real reason kung bakit umalis ako doon. Ang reason kung bakit ako umalis doon, kasi it's time na lumipat naman ako ng ibang place. Kasi 1 year na ako sa Nabotas. So, it's like, buti sana kung talagang maganda yung sitwasyon. I mean, kahit ba paano, nagbabayad din kami na rent doon. And the reason why na doon ako nakatira kasi meron kaming business. And it's not like I can stay there my entire life, diba? I mean, nagbabayad nga kami. Hindi sa amin yung pwesto. So, it's like, we wanna have a place para sa gym namin na kami lang ang may-ari. Like, for example, yung place or yung lupa or what. Diba? Nung nilipat nila yun sa ibang lugar, wala na ako doon. I mean, lumipat na rin ako ng ibang lugar. So, it's like, hindi naman ako pwede magstay na lang doon or magbantay na lang na magbantay ng gym the whole year round. I mean, in another year, you know what I'm saying? I mean, I need to like
go move somewhere else. I mean, gano'n lang naman kasimple yun eh. Nung nag-stay ako dito, hindi ko yun na-expect na magtatagal ako. Hindi ko naman sinasadyang mag-stay dito ng matagal. In other words. So, it's like, kung may problema naman kayo na lumipat ako ng probinsya, I mean, sorry na lang sa mga upset na wala na ako sa Navotas or sa Manila. I mean, kung sisikat ako sa Manila, kung mas maganda kung doon ako, I mean, not right now kasi nandito ako. So, give me a chance na learn to live my life here sa province kasi kahit probinsya siya lang to, it's still a place for me na pwede kong puntahan. Like, for example, to unwind or something. Like, kung sobra na tayo sa problema, siguro kailangan na natin umalis ng isang place para makapag-relax naman. Hindi na lang yung lagi na lang stress. Diba? I mean, yung na dun, masaya naman sa Navotas kaso talagang mahirap lang talaga. Kasi nawalan nga ako ng cellphone. I mean, hindi ko naman sinasadya na mawalan ako ng cellphone. Hindi ko naman sinasadya yun eh. I mean, hindi ko naman pinlano na, sige, nakawin niyo yung cellphone ko. Hindi ko naman sila impusan na gano'n. I mean, basta nawalan ako ng cellphone, tapos. You know what I'm saying? Ngayon, hindi naman ako loka-loka na matutuwa. I mean, nawalan ako ng cellphone, I mean, that's not right, di ba? I mean, come to think about it, sa tingin niyo ba, ang isang taong nawala ng cellphone, magsi-celebrate pala, wala yung cellphone na, hindi, di ba? Umiyak nga ako nung wala yung cellphone ko. So, it's like, parang nawala na rin ako ng hindi ko naman sinabing mahal ko yung cellphone ko. Okay, fine, may feelings ako sa cellphone ko dahil cellphone ko yun. Iniingatan ko. Pero, it's like, nakaraan na yun, diba? So, kalimutan na natin. Bumili na lang tayo ng bagong cellphone. Kalimutan na natin na nawala yung cellphone ko. Okay, hindi naman siguro napaka-importante na dahil mura lang naman yun eh. Siguro wala pa 20,000 yun. Just say na, just say na 15,000 lang yung cellphone ko. I mean 15,000 compared to a life of a person is compared to nothing, di ba? I mean, mas malalaga ang buhay ng isang tao kasi sa cellphone. So, it's like, kung nanakawan ako ng cellphone, why wouldn't I give it to the person? Kung gusto niya akong, patayin or something. Di ba kasi nangyari sa akin na na-hold up ako sa jeep nung first time, nung time na 2005